So yun mga ka-good vibes, nandito pala tayo sa Malacanang North. And guys, samahan nyo kami. Samahan kita. Yes, Yo! go! What's up mga ka-good vibes? Day 3 in Ilocos Norte. So guys, nandito pala tayo sa isang historical places dito sa Ilocos Norte, ang Malacanang of the North. So guys, ang Malacanang of the North ay tinayo noong 1977 bilang regalo kay Ferdinand Marcos Sr. Tinatawag itong Malacanang of the North dahil parang extension ito ng Malacanang Palace sa Manila. Pero yun nga guys, located to sa North. Guys, dito tayo sa Malacanang North. So, makikita natin ang dating bahay ng pamilya Marcos at kung ano pa ang mga contribution nila sa Pilipinas. Samahan niyo kami. Madam Leonardo Marcos. Ang namaya pang Ferdinand Marcos. Ivy Marcos. Ferdinand Marcos Jr. At i-message ko na lang sa iyo. Imelda. Eme. Yan. So yun guys, marami tayong makikitang iba't ibang vintage furniture, old photos, mga memorable na gamit ng pamilyang Marcos, at iba-ibang rooms tulad ng bedrooms, receiving area, dining area, at office room na talagang pinireserve nila hanggang ngayon. At yun guys, ginawa na tong museum open sa mga turista na gustong makita ang history ng pamilya Marcos. So yun mga ka-goodbye, sa pamumuno dati ng President Ferdinand Marcos Sr., marami siyang mga project na pinagawa tulad ng mga kalsada, tulay, paaralan, hospital, at iba pang mga government buildings. Isa siya sa mga pangulong kilalang malaking development project sa bansa. At yung mga ka-good vibes, habang iniikot natin ang Malacanang of the North, makikita rin natin dito ang mga iba't ibang larawan at achievement ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nung kanyang termino. At yun mga ka-good vibes, isa pala sa pinaka-controversial na bahagi ng kanyang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay ang pagdeklara ng martial law noong 1972. Ayon sa gobyerno noon, ginawa ito para mapanatili ang kaayusan at seguridad ng bansa dahil sa mga tumataas na krimen at rebellion. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang iba't ibang pananaw tungkol dito. May mga nagsasabing may mga developments at disiplina noong panahon na iyon, habang may mga iba naman ay tumutukoy sa human rights issue at mga nangyaring abuso noon. Kaya importante talaga na aralin at maintindihan ang history mula sa ibang perspective. Pero yun guys mga ka-good vibes, sa totoo lang talaga, walang perfect na presidente, diba? Lalo na kung i-manage natin ang buong bansa, napakahirap. Kaya bilang Pilipino, kailangan talaga magtulungan tayo, 'di ba? Kung sinong manalo talagang suportahan natin. So yung mga ka-good vibes, after natin pala pumunta sa Malacanang of the North at nalaman natin ano yung mga history about the family of Marcos, ay dito guys, pumunta na pa tayo sa Suba Sandos dito sa may Paway. So yun guys, sasakay tayo dito ng 4x4 at kailangan pala natin magbayad per person ng 250 pesos.
Vibes, dito pala tayo sa Sand Dunes. So yun guys, katapos lang namin 4x4. And yun, doon tayo yun sa sandboard. So samahan kami guys. So yung mga ka-good vibes, meron din pala silang ino-offer na drone at meron na din mag-operate. So guys, nagkakalaga to ito ng 1.7 to 1.8 ata ang pagkakalaga.